Kamusta mga bata? Ako nga pala si Ginang Rosas, guro mula sa ikatlong baitang. Handa na ba kayong makinig sa aking kwento? Halika na at makinig sa aking kwentong Pangbata. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay tungkol sa Ang Batang Tamad. Masayang pamilya si Nico kasama ang kanyang ina na si Nanay Sonia at ang kanyang tatay na si Tatay Pedro. Lahat ng gusto ni Nico ay sinusunod ng kanyang mga magulang pero sa isang kondisyon. Susundin ni Nico ang lahat ng iuutos at bilin ng kanyang mga magulang. Isang araw, nakakita si Nico ng paborito niyang laruang robot. Pinakausapan niya ang kanyang nanay na bilhin ito para sa kanya. Nanay Sonia, maaari niyo po ba akong ibili ng aking paboritong laruan? Agad namang pumayag ang kanyang nanay na ibigay ito at bilhin para sa kanya. Halika na, Nico. Bilhin na natin ang paborito mong laruan. At pumasok sila sa bilihan ng mga laruan. Masayang-masaya si Nico na umuwi sa kanilang bahay. Maghapon at magdamag niyang nilalaro ang kanyang paboritong laruang robot. Ngunit dumating sa punto na hindi na siya nakikinig sa kanyang nanay. Pinakausapan siya ng kanyang nanay na Sonia na mag-aral muna. Ngunit si Nico, dahil sa kalabasan na paglalaro sa kanyang paboritong laruan, ay hindi nakinig sa kanyang nanay. Ngunit dahil sa hindi niya pakikinig, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalaro gamit ang kanyang paboritong laruan. Sumapit ang hapunan. Masayang kumain ang pamilya ni Nico. Nanay, maraming salamat po sa inyong nilutong pagkain. Ngayon, pagkatapos nilang kumain, bili ni Nanay Sonia na ligpitin ang pinagkainan ni Nico. Ngunit, dahil sa kasabikan niyang makipaglaro ulit sa kanyang paboritong laruan, ay naglaro agad si Nico. Hindi niya sinunod ang kanyang nanay sa pagliligpit ng kanilang kinainan. Sumapit ang gabi. Nanaginip si Nico ng kanyang laruan. Ayaw na nitong makipaglaro sa kanya. Dahil nga hindi sinusunod ni Nico ang kanyang mga magulang. Nico, ayoko na makipaglaro sa'yo. Uwi ka ng kaibigan niyang robot. Hindi mo na nagagawa ang mga iniuutos sa iyo ng inyong nanay at ng iyong tatay. Dahil dyan, ako ang dahilan kung bakit hindi mo na nagagawa at nasusunod ang iyong mga magulang. Nalungkot ang kaibigang robot. Dahil sa kalungkutan ng kanyang kaibigang robot, napagtanto ni Nico na tama ang kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala, wika ni Nico. Bukas na bukas din ay gagawin at susundin ko ang mga iuutos sa akin ng aking mga magulang. At pagkatapos niyon, tsaka tayo maglalaro. Sang-ayon naman sa kanya ang kanyang kaibigang robot. Dumating ang umaga, naalala ni Nico ang kanyang panaginip. Masaya niyang sinunod ang utos ng kanyang mga magulang. Masayang tinitigan ni Nanay Sonia ang masipag at masunuring si Nico. Nakinalaunay, masayang sumunod si Nico at inalala niya ang kanyang mga panaginip at sinabi o payo ng kanyang kaibigang si Robot. Kaya simula noon, naging masaya na ang araw at naging masaya na din ang pamilya ni Nico. O mga bata, may natutunan ba kayo sa ating kwento? Paalala, tayo ay sumunod lagi sa ating mga magulang. Sa muli, paalam!